Hello! It's afternoon. Dumating lang ako dito. Sabi ko sa inyo, wala akong masyadong gagawin kasi wala na. Nag-meet lang ako ng isang client. Isang client ginawa akong tax. Yung simple lang. Tapos may client ako may problema. Kumain ako, natulog ako, gising ako. Mamaya meron ako invitation na i-vlog ko mamaya. So, ituloy natin po yung kahapon. Nag-ano ko ng isa sa mga fruit of the Spirit is kindness. Bukas na siguro yung goodness, no? Anyway, itutuloy natin yung kindness, ha? Siyempre, sinabi ko lang sa inyo yung ano lang ng kindness kayo ng pag mabait yung mga kapatid ko. What does the Holy Spirit's fruit of kindness mean? Ang definition and significance nito is kindness listed among the fruit of the Holy Spirit in Galatians 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, tatapos na natin, joy, peace, patience. Yung susunod is kindness. Bukas gawin natin goodness, faithfulness. 7 lang. Alam ko 9. Teka, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oo, 7. Ay, hindi! 9 talaga. Kasi faithfulness, ang susunod is gentleness. Alam ko 9 to eh. Gentleness and nasaan yung isa? So anyway, generosity. Yung pinakahuli. So anyway, gusto ko memorize, mini-memorize ko talaga ito. Kasi ito magiging pattern natin para maging isang tao. Okay, ito ang pattern natin, gawin natin pattern. So anyway, the Greek term, mahilig tayo mag-Greek term, no? Greek term, often translate as kindness is Christotes. Reflects active benevolence and a warm extending beyond more politeness, while culturally kindness can be misunderstood as passivity. Scripture present it as an intentional virtue that imitates God's own character. So see how good and kind is our God. Connection to God's character. Okay? In kindness is connection to God's character. Scripture consistently associates kindness with the very nature of God. Okay? Very nature of God. In Titus 3 verse 4, readers find, "But when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared." So, God's kindness is not merely a feeling. Okay? God's kindness is not merely a feeling. It manifests in tangible acts, most notably in the redemptive work of Christ. This underscores that believers, guided by the Holy Spirit, demonstrate kindness as they reflect the Creator's benevolent intentions towards the world. So, parallel themes in the Old Testament, although the phrase fruit of the Spirit appears in the New Testament, the Old Testament also highlights kindness, often using expression like loving devotion. In Micah 6, verse 8, the prophet declares, "He has shown you, O man, what is good and what does the Lord requires of you, but to act justly, to love mercy, and walk humbly with your God." The term love mercy ties closely with the concept of kindness, pointing to God's covenant faithfulness and urging people to mirror His compassionate commitment to others. Simplihin na lang natin para maintindihan. Ang kindness po. So, ito urging people to mirror His compassionate commitment. I-mirror natin sa sarili natin. Kaya tayo po naging mabait. Hindi po dahil meron po tayong ulterior motive sa mga ibang naging mabait tayo because we are the mirror of Christ.
We need to be a mirror of Christ. Ano po dapat? Minsan po di natin minsan di natin maintindihan, Kailangan po, hindi ko po na sinabi, tayo ay maging ganun, and hindi po. Ang kindness po is yung nasa puso, nandito na naman tayo. Sa puso mo, kailangan, paano nyo imi-mirror ang Panginoon sa buhay nyo? Hindi po tayo, hindi yung punta ka na yun ang punta ng simbahan, patapos yung sa pati simbahan, gumagawa na po tayo ng kasalanan. Hindi porket nagpupunta kayo sa simbahan at nabibless na kayo, tanggal na ang nyo. Hindi po, nasa inyo po yun. Nasa karakter. Kailangan mapalitan natin ang karakter natin. Okay? Ang karakter natin, guys. Gaya nga po ako minsan. Na-insulto na ako Pero, siguro, they're provoking me to do something bad and to say something bad. But, I just then, kaya nga po, ngayon, nag-pray ko nga I was really hurt when I gave kindness, and then what they do is, they insulted me. So, anong gagawin ko? Wala. Kasi ganun ganun yung ugali ng tao Ang sa akin na lang pinag-pray ko, Lord, nakita nyo, I really did kindness at kinwestiyon pa ang aking karakter. So anyway, in order for wag na lang, yung nga maging polite ka, maging polite ka, hindi yung rant ka dyan sa jak-jak. Kain po tayo na, Aka-adik ko to. Anyway, so, sabi nga po, we got to be a mirror of God. Yung kindness ng Lord. Di ba? Ang bait-bait ng Diyos sa atin. Ayun lang, meron ako natanggap na sulat na pati ako na hindi ko alam kung ano advice ang gustong sabihin. Pero alam niyo po, kahit na po napakabigat-bigat po nangyayari sa buhay natin, naranasan ko po yan. Naranasan ko yung hirap na hirap ka talaga. And you cannot see, lalo na po pag wala kang pera, at pupunta ka at nangangailangan ka, may mga taong they will close their door to you. Nobody will see kindness in you. Instead, they will mock you, humiliate you. Yung naranasan ko po yan. Glory to God, ang mga Christian friends ko lang talaga. Kahit din sa church din, pero minsan, yan nga napatunayan ko nga sila Pastor Noel, sina Manay Dina, si Manay Grace, yung mga tinatakbuhan ko, minsan nga, wala papagalitan nila ako. Minsan ako din, kailangan ko rin tuminok. Yung talagang isang salita mo lang sana, doon na sila. Yung parang ganon. Alam naman nila. Yun ang talaga naawa din ako sa ibang tao. Na paano ko sila din. Ako din naranasan ko yun. Alam ko yung feeling na tinatalikuran ka ng kaibigan. Dahil may nangyari sa'yo, hindi ka na, hindi ka na, parang lugmok ka na sa buhay mo. Talagang wala nang Kaya nga po, minsan ako naawa din ako sa mga taong nakakausap ko. Lalo na minsan sabi na, is God in control? Parang hindi ko rin talaga nagpe-pray nga ako kanina na, is God still in control? Bakit ganito nararamdaman ko? Nasaan yung kindness ng Panginoon sa buhay niya? Alam mo kapatid, naranasan ko din yun. Nung may time po na ilang taon, ilang buwan din yun, ilang buwan. Na feeling ko talaga hindi na ako kinakausap ng Panginoon, galit ang Lord sa akin. Parang feeling ko lang yun na talagang, bakit hindi nasasagot? Bakit ganito? Hirap na hirap ako. Yun yung time na, negative na naman ang bangko ko. Di ko alam kung anong gagawin ko. Mga ganun ba? Pero dun sa pinaka-simpleng nangyayari sa buhay mo, makikita nyo yung kindness ng Lord May mga time na
biglang, naikwento ko yata kahapon, no? Dito yun, meron, pero nung time na ako na nagkakaroon po ako ng problema, talagang, hindi, pag nagbibigay Lord sa'yo, tinuturuan ka eh. Merong time na, bigla na lang, eto ha, ikakwento, hindi ako nagbibiro, kwento to. Talagang kailan, wala akong pera. Magkano lang man sweldo ko nung ako'y nag-uumpisa dito. Nag-ano po ako, sa totoo lang, punta ako sa baba ng laundry. So, tatanggalin ko na yung ano ng laundry, yung LED, yung para malinis ko, para maganda ang ng flow ng aking dryer. Yun sa dryer. Biglang pag ganun ko, may nahulog. Pag ganun ko, $100. Ala, sabi ko, sino kaya ang nandito? At siguro mga, para akong tanga, kasi yung apartment ko, bababa ka na lang, nandoon na yung tinitingnan ko kung may taong naghahanap ng pera. Tapos wala naman, siguro 1 araw, 3 araw. 3 araw inihintay ko, hindi ko ginalaw. Kahit wala na akong kakainin, saka alam mo, doon ko nakikita, no, kahit wala na akong perang, wala na akong makakain, meron talaga nagbibigay ng pagkain sa akin na hindi po ako humihingi. So, yung konting bagay lang na ginawa ng Lord, yung konting kindness na yun, alam mo, sa totoo lang, natuto po ako mag-thank you. Kasi tayo pag malaking bagay na tinulungan, thank you, Allah, praise the report. Pero yung konting, during that time na tayo po ay, yun po tayo, and nandoon po tayo sa testing ng Lord, ang tinuturo ng Lord sa atin is matuto tayo mag-thank you sa maliit na bagay. Paano kung binigyan tayo ng malaki? Diba? Kasi naranasan ko po yun, alam mo talaga totoo. Hindi, so ibig sabihin may pera na ako, may pamasahe ako. Dahil may kwento ko din po sa inyo nung wala talaga akong pera, walang pamasahe. Nilakad ko para opisina ko sa downtown LA hanggang doon sa apartment ko. 2 hours. Pero nung time na yon, nagpi-praise and worship ako, hindi ako nag-aano sa Lord. Basta, hindi po nagbago yung puso ko. Kahit na gano'n ang nararamdaman ko. Kahit na nakikita kong bakit yung maiba doon, parang gusto mong mainggit. Si Satan ganun talaga iinggitin ka niya. Sabi ko, hindi, may araw din na iaano ko ng Lord, i-bless ako ng Lord. Doon, sabi ko sa inyo mga kapatid, kahit konti lang sa buhay mo, maliit lang habang tayo ay nasa trials, matuto po tayo mag-thank you. Okay? So, makikita po pa rin natin po ang kindness ng Lord. Doon nga po natin nakikita ang kindness ng Lord when we are in trouble, where we are in trials. Okay? So, anyway, at least nakikita niyo yung goodness, ang kindness ng Lord. Bukas yung goodness, at nako, Diyos ko, baka mapakanta niyo pa ako ng goodness of God. So, anyway po, ako po mag-goodbye na sa inyo. At salamat po at sa mga taong sabi lang na miss nila ito, ang aking inspirational messages. And I pray to God lahat po kayo, lalo na isang kapatid ko dyan na alam ko hirap na hirap ka. Meron kang kapatid here. May ate kayo na nagpe-pray para sa inyo. Nararamdaman hindi kita sinasagot ngayon kasi hindi ko alam kung paano kita sasagutin. Pinagpe-pray ko muna. So anyway, I hope marinig mo itong aking message ngayon. And always remember na God will not leave you nor forsake you. He loves you. Kailangan nangyari sa iyo yan dahil meron siyang task ibibigay sa iyo greater than what you expect. Okay? Kung nakikita mo yung kapatid mo, they're doing good, or mga kaibigan nyo, they're doing good, no. Meron pa, kasi kailangan you have to stand with the Lord. Okay? So, don't forget to like, subscribe, and share. And I hope, nakabalik na naman ako ngayon. And I hope you guys will have a good day today. Thank you. Babush.